Isang napakalungkot na balita po. Attorney Nicholas Kaufman nagbitiw na po bilang isang legal counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte. Itong si Nicholas Kaufman ay siya po talaga ang nagdepensa kay Tatay Digong simula po umpisa. So mahigit 1 year na po. Ito po ay kumakalat na balita na po sa lahat ng mga mainstream media na umano'y nag-withdraw na itong si Nicholas Kaufman. Pag-usapan rin po natin itong pagkalat ni Bongbong Marcos sa ASEAN sa nangyayaring media interview kagahapon dyan sa Sugbo. Putang ina, nagutal-utal nagkalat At ito, pinukya, umaming troll nila si Franco Mabanta, anak ng kagwang, no? Ang mga sinungaling, dapat ito yung kakasuhan si Chucky Clear, no? Sila na ho yung umamin na troll nila. Tapos nung una sinabi, hindi daw magkaibigan sila ni Bongbong Marcos. Alam niyo po, ito si Claire Castro, malapit na tumabaliw sa kakadipinsa kay Bongbong Marcos. Magandang tanghali po sa ating lahat. Wala po tayo ngayon sa studio, may lakad po tayo. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Pa-subscribe din po. Okay, unahin po muna natin itong tungkol sa pag-amin ng Palacio de Polvoron na troll nila itong si Franco Mabanta. Nung una, Carlo ako ng Carlo, anak ng kamuti, hindi kasi natin yun kilala Inamin po ni Chucky Clear na ngayon ang pangalan po ay si Pinokya. Ayan. Kaya kahapon dyan sa Sugbo sa ASEAN na troll nila itong si anak ng kamuti na si Franco Mabanta. Pero nung una, kamakailan, yung pagputok ng issue ay tinanggi po nila na may ugnayan ang pamilyang Marcos dito kay Franco Mabanta. Mukhang nakukuha na natin yung yung script na to. Pero ito po yung una yung ina-interview siya ng media. Ito pakinggan natin. Itinanggi niya, hindi namin kilala. Ito. Magandang hapon, Yusek. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos? Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni tingnan mo. Franco Mabanta. Tingnan mo, hindi daw siya kaibigan ng Pangulo. Tapos biglang naglabas ng picture itong si Pinokya, Tatay Digong. Pero napasok po siya dyan kasi mas umulan po ng picture labang kay Bongbong Marcos Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Ayan. Nakangiti pa si Pinokya dyan, talagang nanindigan, hindi magkaibigan ang pamilyang Marcos at si Franco Mabanta. Ngunit, napahiya po itong si Chucky Clear, Pinokya, dahil marami pong nagdidibang at sinasabi ito ay social media director. So, social media director sinabi, pero troll po yan naalala po natin, si Bongbong Marcos ay nagmalaki po yan na meron silang mga troll, May mga troll farm. Ang kanyang mga troll farm si Franz, Gerald, ayan. Yun po ay pinagmamalaki. Yung troll farm na yan ay kilala rin po
mga pangalan na yan ni Franco Mabanta. So magugulat tayo kagahapon ay bigla pong nagpa-interview itong si Chucky Clear, no? Siguro hindi na po natiis kasi ang dami na pong nagdidibang sa kanya at sinasabihan na po siyang pinukya. So ito naman yung development na istorya patungkol po dyan. Ayan, inamin po nila na may ugnayan si Franco Mabanta kay Bongbong Marcos at saka First Family. Pakinggan natin. Kinumpirma ng Malacanang na naging social media director ni Pangulong Bongbong Marcos ang inarestong Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta. Base sa social media post ni Mabanta, naging producer siya ng vlog ni Noy Senador Marcos noong 2018 at naging strategist at chief social media director. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, tumagal si Mabanta ng 6 na buwan batay sa nakuha niyang impormasyon. 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. But definitely now, they don't have her name. Wala po tayong alam sa ngayon dahil wala na ibibigay sa akin anong impormasyon kung sila man po ay nagkakausap. Kasi meron naman siyang open letter, itong si Franco Mabanta na naipost. So, kung sila ay close, ngayon, bakit open letter pa? Di ba dapat personal siyang nakikipag-usap? Anak ng kamote, Chucky Clear, si Raulo ka. Nung una, hindi magkaibigan. Sabi, walang ugnayan. So ngayon, umamin na, social media director. Putang ina, paganda-ganda pa ng pangalan. Social media director. Troll nga yan troll. Hindi, pinaganda lang ho ninyo Umamin, na troll nila itong si Mabanta. So ngayon, ang question na lang, tinanong kasi kung gaano ka-close. So, hindi pa rin niya masabi kung close na close. Anak ng kamuti itong hinayupak na Claire Castro, no? Alam mo, Claire, yung pagkasinungaling mo, itigil mo na yan. Maawa ka sa pamilya mo, maawa ka sa anak mo. Lilisa ninyo ang Malacanang, ikaw ay tinataguri ang pambansang fake news maker. Fake news queen nga po Ngayon, pinokya na. Kasi mahaba ang ilong pag nagsisinungaling Mga anak mo, ilan ba anak mo? Makikita nila, sinungaling yung mama namin. Putang, walang kredibilidad tong taong ito. Tapos sabay banat, no? Ito, sabay banat. Inamin na nila na troll po nila. Anak ng kagwang hindi pa matigil, bumanat pa. Ito, kinggan natin. And she also criticized yung unemployment daw. Ito, wala muna. Ito muna. Kinggan natin. Critics, specifically Attorney Harry Rocker, challenging your statement a day ago na hindi friend si Pangulo at si Franco Mabanta by posting old photos of the President and Franco Mabanta. Can you just please clarify kung ano po ba ang status or relationship ni Pangulo with Mr. Mabanta? Okay din natin, kailan ba yung sinasabi nila? 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of now. Lol, we're talking of now. So, ibig sabihin, yung 2018, kasi napasok na siya, kinalimutan niya na yun. Hindi daw dinideny na social media director. Putangina. Hindi nyo dinideny. Una pa lang sinabi nyo, hindi kaibigan. We're talking of now daw kasi napasok ang animal ka. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawi sa tinatawag na DDS. May mga Picture daw na magkasama, may video nga ni. Ulol ka, mamaya ipakita namin. Epekto po ba na idudulot nitong mga DDS trolls sa social media? Definitely. Definitely. Why? Katulad niya, ano ba ang sinusulong ng Pilipinas? Ano ba ang sinusulong ng mga ASEAN member states? Pagkakaisa, pagtutulungan. Pero mukhang wala ito sa lingwahe ng Vice Presidente na makipagtulungan at makipag-cooperate. Lo, ka, pinukya. No, DDS troll daw.
Tangina nyo, pinapahid nyo sa amin, duminin nyo. Tita Tito, yung tawag niya kay Bungit at Lisa, bro kay Sandro. DDA Stroll, social media director, inamin nyo na. DDA Stroll pa rin, lolo. Tapos Inday Sara daw. Walang tulong dyan sa, tawag dyan? ASEAN. Vice President si Inday Sara, paano tutulong? Inalisan nyo ng pundo, inatake ninyo. Gusto nyo makatulong si Inday Sara? Mag-resign si Bongbong Marcos. Yang ASEAN na yan, tungkulin niya ng Presidente ng Republika ng Pilipinas, hoy, ubog. Hindi yan trabaho ng Vice President. Ang trabaho ng Vice President, paghihintay lang kung mag-resign si Bongbong Marcos. Inaaway-away nyo, tapos ngayon gusto nyong tumulong, mga ulul. Yusek, sorry, kailan nawala as social media director? Sa aking pagkakaalam po, ito lang po ang naibigay sa akin. Parang tumagal lamang po siya ng 6 months. Mga 6 months po dahil according to them, nagbigay sa akin ng info, medyo hindi nagustuhan yung style. Yun lang po yung aking nabigay sa akin information. Medyo hindi nagustuhan yung style, 6 months lang daw. Anak ng kagwang sinurpresa pa sa birthday niya. No. Ang ina mo, Claire Castro, palusot pa, hinayupa ka. Mga 2018. Style sa So, social. actually, wala tayong personal knowledge dyan. But yun po yung naibigay sa akin information. But definitely now, Wala ka palang personal ng knowledge. Putak ka ng putak dyan kung anong pinagsasabi mo. Anak ng kamuting sinungaling to. they don't have relationship. I mean, the president and Wala po tayong alam sa ngayon. Dahil walang naibibigay sa akin anong impormasyon kung sila man po ay nagkakausap. Kasi meron naman siyang open letter. Itong si Franco Mabanta na naipost. Tapos na natin yan. Ang sabi niya, magpakita daw tayo ng picture, no? Kung close ba talaga sila ni Bongbong Marcos. Alam mo, Claire Castro, tingnan mo, picture lang ba? Yapos na yapos. Hindi close, pero nagyakapan. Tangina, baka ka nagsinghutan pa sila. DDS, pero ang niyakap si Bongbong Marcos, antindi mo, Chucky Claire. Ayun, ito pa. Bigyan natin ng video. May video. Ayan ang video. May video yan, Sinurpresa sa birthday party. Ayan na. Yakap dito sa Forbes Park yan. Tingnan mo naman, Chucky Claire. Sabi niya, maglabas tayo ng picture. Ito, video nga ni. Video. Ayan, si Liza Marcos Baki. Ayan, nandyan si Bongbong Marcos. Ayan, video nga ni yan. Sobra pa po sa picture yung ebidensya. Tapos ngayon, tanggi pa kayo. Picture pa ba? Ayan, picture nga ni. Magkasama si Franco. Elisa Marcos, ang ngiti nila, ngiti hanggang impyerno. At si Bungit nga ni. Ngayon, sasabihin nyo na hindi magkakilala. Kasama pa sila ni Sandro. Ang dami na pong mga picture. Pero kapag tataka po itong si Claire Castro, panay-deny pa rin. Inamin na nga ninyong troll ninyo Tapos ang dami nyo pang sinasabi. Pati nga aso ni Bongbong Marcos, kilala ni Franco, tingnan mo naman. Tinatanggalan pa yata yan ng kuto. Lulusot pa kayo. Ngayon ang maliwanag na nagpalusot kayo, pero may ebidensya, nagmukha kayong tanga sa mga pinagsasabi ninyo dyan. Ito pa, nag-resign daw, 6 months lang, pero umamin na troll. Grabe lecture nga ni. Coach pala ni Bongbong Marcos. Itong si Franco. Ang galing ng coach, anak ng kamote. Sana all, Alam mo, ikaw, Claire Castro, masyado ka ng sinungaling, mga hinayupa ka. Wala ka ng magandang naidudulot sa ekonomiya ng ating bansa. Ito, ngayong troll po ni Bongbong Marcos, makapagpiansa na at lalaya na. Nasa 150,000, 130,000 yata yung piyansa. Pakinggan natin balitang ito. Hindi ka lang. Walang audio. Okay. Take 2. Pakinggan natin, Kapag piyansa na yung troll ni Bongbong. The whole day. But we understand this is part of the process. And so we're just going to go through everything. And we are
very optimistic still, and yeah. By Okay, how so much? By how much po yung na more or less yung bail na na-set for each of them? the bail that was pegged was 120,000 per person. Yeah. Attorney, possible ba na mag-weekend sila dito sa NBA Custodial Facility? We'll see. We'll see. We're doing our best that it won't happen. Yes, attorney, clarify lang no, on the record, no bail order today. I will not comment on that. Okay. Pero tonight, may possibility na ma-process natin makalabas sila. I will not comment on that, but I won't comment on that. But hopefully, Kamusta sila ma'am sa loob? oh, they're very good. They're very good. So we spend a lot of time together as a team, and they're in high spirits. I admire their strength. Yung mental fortitude nila is something else. So yeah, I'm very happy about that. So ayun. So Yes, go on. no, I just want to thank the media for being here the whole afternoon. I'm sorry I didn't get to go out, but it was such a busy day for everyone. But hopefully we will be able to give you a positive update. Yeah. So Were they visited by their relatives? family day is on weekends. So Ma'am, ang naka-challenging today sa inyo po, sa legal team. madami, but it's okay. It's part of our job. You know, it's just another Tuesday for us. Attorney, at the rate of 1 to 10, where are we right now? As to what? For them to be released? No comment. No comment on that. 50%? No comment on that. Ilang percent? Yeah, no comment. I'll be back. I have to go. Okay, tapos na ang drama, laya na ang troll ni Bongbong Marcos, na tanggi ng tanggi pa rin itong si Claire Castro. Hindi na, dati lang daw yun, nagiging troll. Olol! Tangin na mo, Pinokya, yan ang maliwanag. Sinungaling kayo, huling-huli naman ho kayo eh. Ito, speaking of Bongbong Marcos, pag-usapan po muna natin yung pagkautal-utal ni Bongbong dyan sa ASEAN. Putang ina, anak ng kagwang nakakahiya. Presidenting ugag, presidenting ubob, presidenting utal-utal, ngiwi ang panga. Tinanong ng media, no, dyan sa ASEAN na nangyayari sa Cebu ngayon. Buti nga, may mga leader pa pumunta dyan. Patungkol po sa krisis ng langis. Prostrated si Bongbong Marcos. At nabuwaisit sa media, putang na utal-utal pang animal. Ito, pakinggan natin to. Sir, you mentioned that there is a need to expedite certain frameworks for energy security. Do we have a timeline, sir, for the APSA and the ASEAN grid? All of these are new ideas, and some of them actually still have to be ratified by the individual countries, and so everyone has a different schedule. But the understanding of everybody is hindi na alam, utal-utal na kasi walang kodigo, walang script, walang binabasa. that it is all ASAP. Everything is as soon as possible. And I think, again, this is one of the issues that nobody disagreed on, is that we needed it last month. Forget about next month, 6 months, a year from now. We needed it yesterday, if not sooner, sort of thing. Para, ang layo naman nagsagot mo. Anak lang kaputi. Ang gulo ng buhay ng taong ito. So that's the way we are approaching the problem. Mr. President, I understand that, but isn't it rather frustrating, or were there leaders during the summit that expressed frustration that these mechanisms do exist, but we cannot activate them at the moment when the region needs it most? Is there any way that you could trigger these mechanisms much faster so that we could meet the goals set by the summit? Look, we're open to suggestion. If you have a suggestion to make it faster, please tell us. Because we are trying to examine everything we can do to make it, as I said, immediate. Oh, lol! Ikaw tinanong ng media, ang media ang gusto mong mag-suggest, anak ng kamuting presidente, si Raulo to. Wala ka kasing mechanism na alam, wala kayong pinagmitingan na mechanism. Dapat dinibdibulds mo anong mechanism pinag-uusapan ninyo patungkol sa langis. Wala kayong pinag-uusapan at hindi mo siguro naintindihan yung mga leader ng ASEAN. Nasabi mo, bahala na daw ang media mag-suggest kung anong gagawin. Ulol, presidenteng ubob. Ikaw presidente ka, alam mo yung gagawin mo. Alang pag-uusapan ninyo patungkol sa krisis ng langis. Ano ba yung mechanism?
para maibsa natin yung crisis ngayon ano sa nangyayari sa ASEAN, sa buong mundo. Ano yung estratehiya na gagawin ho ninyo? Walang alam ang animal. Putang ina, hayop. Diyos ko, Ginoo. Ang hirap sa Pangulo natin, walang tinapos. Kaya ngayon ito, kung ano-ano nang pinagsasabi ang animal na ito, nakakahiya, no? Pag ikaw Pangulo, may mga ganitong ASEAN, tapos wala naman palang alam ito, putang ina, hindi ka ba nahihiya? 'Di ba? 'Di ba nahihiya mga supporters nito? O ito, pag-uusapan din po natin itong banat ni Claire Castro. Matindi po yung banat ni Claire Castro kay former President Duterte. Bago natin ang pag-usapan itong patungkol po kay Tatay Digong na si Attorney Kaufman, tayo nag-withdraw na po. O narito po ang banat niya, no? Kasi natanong po si Claire Castro dyan sa ASEAN na ang Pangulo daw, ang gobyerno daw ni Bongbong Marcos ay panay utang lang. Utang na naman, bagsak ang ekonomiya, unemployment rate, bagsak, walang trabaho. O ito, alam mo sinong sinisisi ng buang? Duterte. Putang inang animal na to. Ay, didibunk natin, siyempre. And she also criticized yung unemployment daw sa bansa. About what? Unemployment, sabi niya, ang dapat na ginagawa, tinututukan yung trabaho at kapag hindi tinutukan, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment, namumutang tayo ng Okay, meron din ako nadinig, parang nabasa ko na isa sa kanyang mga sinabi na ang Pangulo daw ay hindi nagtatrabaho. We're talking about... Gago talaga, no? Ang sagutin mo yung unemployment, totoo ba na tumataas ang unemployment rate? Hindi yung putang ina, tinanong ka ng media, aatake ka sa Duterte. Gago, ilang taon na kayo dito, mag-4 na taon na kayo sa tungkulin ninyo. Duterte pa rin sinisisi ninyo. Anak, matatapos na termino ninyo, Duterte pa rin kayo eh. Ulol tong animal na to. Trabaho. Sabi niya, hindi daw nagtatrabaho ang Pangulo. Kaya nga nakakalungkot. Inamin niya na hindi siya marunong gumamit ng computer. Ginagamit lamang niya ang pinakamahal yata na laptop. Gamit lamang ito sa kanyang pag-zoom. So, again, hindi niya alam ang nangyayari, kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po, nandito ngayon for the ASEAN Summit. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Bago pa pumunta ng Cebu, nakita niyo naman po, siya ay tinignan po ang sitwasyon sa Albay, sa pag-aalburuto ng Mayon Volcano. Oh, tiningnan nyo yung ano ng Albay, may tulong yung Albay, si Raulo, gawa-gawa. Ano tininingnan nyo lang? So pagkatapos tumingin, may tulong ba kayo? Wala kayong tulong. Ang tulong ninyo nasa General Trias, Cavite at saka Pasay. Kabuti, no? Ang sakuna nasa Albay, pero ang tulong General Trias at saka sa Pasay. Raulong Pangulo, no? Ngayon, sinasabi mo kay Inday Sara, ginawa mong literal yung computer. Walang dang alam si Inday Sara sa computer. Gusto mo ikaw ay computer ni Inday Sara. Yung mga technicalities, no? Yan hindi alam, hindi expert si Inday, pero mag-operate, no? Yung siguro PowerPoint, paggawa, yan, mahirapan si Inday Sara. Ginawa mong literal, eh. Ikaw, Chucky Claire, sagutin mo muna yung unemployment rate. Yan ang point natin dyan, eh. Hindi yung atake ka sa mga Duterte. Natural yung ASEAN, tungkulin niya ng Pangulo, hindi yung tungkulin ng Vice Presidente. Hungang talaga to si Chucky Claire. Dyan, pumunta rin po siya at ginampanan ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa bawat barangay at bawat bayan makikinabang. So nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Ngayon, nandito siya. Fake news ka na naman. Anong ginawa niya? Bumunta si Bongbong sa Albay? Sa mga barangay? Lolo, hindi. Dahil habang tumatagal, lalong pumapangit si Chucky Claire. Oh. Tangina nga, ang pangit animal. No? Oh. Abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit at ang mga concerned agencies at concerned departments ng ehekutibo ay nandito para magtrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. Ang tanga, no? Nagbabakasyon talaga si Inday Sara. Ang laki ng problema nila kay Inday ngayon, no? Ngayon, lahat ng problema na lang ng bansa, si Inday Sara ang sinisisi.
Alam mo, Chucky Claire, no? Yung ASEAN, para maintindihan mo, ay tungkulin po yan ng presidente. Siya nga yung chairman, di ba? Kaya dito ginanap ang ASEAN. Hindi naman sinabi dyan sa ASEAN na ang tungkulin ng ASEAN ay tungkulin ng vice-presidente. Simple lang ang problema nyo. Kung gusto nyo si Inday Sara ang gagawa dyan, trabaho ni Bongbong. Ngayon, pag-resignin mo si Bongbong Marcos, para si Inday Sara ang magtatrabaho yan, dyan. Diba, Chucky Claire? Simple lang. Yung sinabi mo naman, kasi Inday Sara nagbabakasyon, fake news yan. Hindi po nagbabakasyon si Vice President Inday Sara sa Netherlands. Nandun yung tatay niya. Kakatapos lang po ng hearing na patungkol sa jurisdiction sa ICC kay Tatay Digong na mag-uumpisa na po yung trial, formal trial. Kailangan po si Inday Sara ng tatay niya. Kung ikaw na problema ka na si Inday Sara laging nasa Netherlands, simple lang sabihin mo kay Bangag na totoong prosecutor talaga dito sa kaso sa International Criminal Court, na pauwiin nyo bukas si Tatay Digong at panigurado si Tatay Digong si Inday Sara, nandito rin po yan bukas. Sige nga, pakisabi nga kay Bangag na itigil na niya ang kaibangan dito sa ICC dahil naubos na po ang pera ng bayan. Itigil na po niya ang pambabraso kay former President Duterte at pauwiin na, itigil na po yung panggigipit. Panigurado si Inday Sara, nandito rin At kailanman hindi na po si Inday Sara aalis ng ating bansa. Gets mo? Pinukya. Tuloy lang natin konti. So, wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN Oy! at wala po siyang nagiging trabaho. Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para Lol, normal daw ang utang. Sa isang bansa. Normal ang utang. Nangungutang kayong animal kayo. Hoy, ala daw gawa si Inday Sara. Utangin, hindi nyo naman binigyan ng trabaho Pag pupunta dyan si Inday Sara, sasabihin nyo mga iipal. May pundo ba kayo binigay kay Inday Sara? Ano po yung part ni Inday Sara sa ASEAN na binigay para trabahoin ni Inday Sara? Di ba hindi nyo inimbita? Kaya wala si Inday Sara yan. Si Raulo ka, Ate Claire, Pinukya. Ito sa utang na. ibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects noon ng Build. Ay putang ina, di pwede yan. Utang ng Pilipinas, utang ni Bangag, isinisi kay Digong. Ghost projects ni Marcos, no? Utang ni Bongbong Marcos, isinisisi kay Digong. Utang na ghost projects ni Bongbong Marcos, isinisisi kay Digong. Parmali ka pang hinayupa ka. Taki na. Kung hindi si Digong naging presidente nung pandemya, patay ka na, Chucky Claire. Diyan tayo magaling. Panay kayo, sisi. No? Wala kasi kayong nagawa. Tsaka i-fact check natin. Hindi po pwedeng hayaan po natin itong si Chucky Claire na magkaroon ng disinformation sa maraming Pilipino. Ang sabi niya, si Digong daw ang pinakamalaking utang na ginawa sa kasaysayan ng ating bansa. Ang tangingot mo nga, Chucky Claire. Matatalino na ang mga tao ngayon. Bago tayo magkwentahan sa utang ni Tatay Digong, tandaan mo, Chucky Claire, merong pandemya sa panahon ni Tatay Digong. Lahat ng ekonomiya sa buong bansa ay tumigil. At merong build si Tatay Digong na ipinagmamalaki. Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang proyekto ni Tatay Digong. Nangungutang si Tatay Digong dahil may reason. Reasonable ho yun because of pandemic. Pero si Bongbong Marcos, hindi reasonable ang pangungutang niya. May pandemya. Walang pandemya ngayon. Walang build ang Marcos admin. Pero
Ang utang ng Pilipinas lampas hanggang impyerno na, mag 19 trillion na. So ngayon, sino ba talaga ang malaking utang ng ating bansa na Pangulo? Dali kayo ngayon, dalawang Marcos kayo, no? Dalawang Marcos, isi-search muna natin yung utang ng ano nila. Utang ng Marcos Sr. Magkano nga ba ang utang ng Marcos Sr.? Okay. Kano nga ba ang utang na iniwan muna? Kasi dalawa mang Marcos, no? Iniwan muna ng Marcos Sr. Noong 1986, no? Tinatayang humigit kumulang yung 1965 naging maupo si Senyor Marcos. Tinatayang humigit kumulang 600 million US dollar lamang ang panlabas ng utang ng Pilipinas. 600 million lang US dollar. Pero nang naupo si Marcos Sr., ang utang ng Pilipinas ay nasa 26 billion US dollar na o 367 billion pesos. Sa pagtatapos ng Marcos Sr. Pero magkano na po yan ngayon? 367 billion US pesos, 367 billion pesos ang utang na iniwan ng Marcos Sr. So dito pa lang, binaon na tayo sa utang ng gobyernong Marcos Sr. Kaya nga, ang pinaka-biggest nasa World Guinness Book of Record nga, pinaka-kurakot sa kasaysayan, the most robbery sa kasaysayan ng ating bansa sa panahon ni Senyor. Ngayon nalampasan na ni Junior. Okay. Noong bago maging presidente si Tatay Digong, ang utang ng Pilipinas na nasundan niya, kombinasyon ng lahat ng presidente kasama si Marcos Sr., ay 6 trillion pesos po. 6 na trilyon. Round up na lang tayo, konti na lang. Iniwan ni Tatay Digong yung Pilipinas dahil sa pandemya na nangyayari. Krisis buong mundo, tigil ang ekonomiya, hindi kagaya ngayon, gumagalaw ang ekonomiya. Nagiging 12 trilyon ang utang ng Pilipinas. Reasonable nga ba yung nadagdag na utang na 6 trilyon? Sa akin, reasonable. Kasi nga, may build program, nakikita ng maraming Pilipino at may pandemic. Chucky Claire. Ngayon, magkano na nga ba ang utang ng Pilipinas from 12 trillion? Anong petsa pa ngayon? 2026. So may 2 taon pa itong si Bangag, no? Himigit kumulang 19 trillion na. So yung 12 trillion, nadagdagan na ng 7 trillion na utang ng gobyernong Marcos as of now. Isipin mo yung 7 trillion, 4 na taon pa lang. Ngayon yata ngayong taon, mangungutang pa ng 2 trilyon. O simple. Ngayon sabihin nyo, kung sino ang pinakamalaking utang. Ang malungkot dyan, Chucky Claire, dahil umutang kayo ng himigit kumulang 7 trilyon na, so iniwan ni Tatay Digong 6 trilyon na dagdag niya na utang. Diba? Pero ito, hindi pa tapos ang termino ni Bongbong Marcos ay umabot na po ng almost 19 trillion ang utang ng Pilipinas. Ambag na siya, humigit kumulang 7 trillion. Walang proyekto as in. Walang proyekto si Bongbong Marcos. Pero si former President Rodrigo Roa Duterte, ang dami pong proyekto. Ito, ano bang mga proyekto ni Tatay Digong? Isa-isahin natin. Skyway Stage 3, dinugtong ni Duterte. Binondo Intramuros Bridge, ito lang mga naalala natin. Estrella Pantaleon Bridge, Clark International Airport,
Naga International Airport, MRT3 rehabilitation, tuloy-tuloy. New Clark City Airport, yung Panglao Airport, ang daming mga airport. LRT2, extension, pinalawig hanggang Antipulo. PNR, inayos si Tatay Digong. Sinira ni Bongbong Marcos, bininta sa private companies ngayon. At yung LRT1, papuntang Cavite, ginawa ni Tatay Digong na hindi nagawa ni Pinoy. At tingnan mo ha, ilang kalsada, ilang kilometro ba ang nagawa ni Tatay Digong? Kalsada, 29,000 kilometers ang nagawa ni Tatay Digong. Yung airport, merong nagawang yung tulay, merong 6,000 na tulay na nagawa. Isipin mo yung 6,000 na tulay, ang dami pala. Yung airports na nagawa, 200 airports na nagawa ni Tatay Digong. Tindi mo yung mga pantalan naman, umabot ng 400. Isipin mo yung 400 na pantalan, under Belt program, may pandemya pa yan. Ang eskwelahan naman, ang nagawa ni Tatay Digong under kanyang administration ay 144,925 classrooms. At mayroon pang 2,035 is called workshop buildings. Si Bongbong may nagawa ba? Ilan ba ang nagawa ni Bongbong Marcos na classroom ngayon? Sige nga. Isipin mo sa 4 na taon ni Bongbong Marcos, umutang ng trilyon-trilyon. Ang classroom lamang nagawa ni Bongbong Marcos ay 3,600 classrooms. Putang ina, ang layo naman sa 144,925. Last year, nagawa ni Bongbong Marcos na classroom 22 lang. Pero ang utang lampas hanggang impyerno. Meron pang mga nagawa si Tatay Digong, yung Unified Grand Central Station. Panahon pa yan ni Tatay Digong. Tinuloy ni Bangag lang. Yung Central Luzon Link Expressway. Panahon rin niya ni Tatay Digong, natuloy lang. Cavite Laguna Expressway, Calax, panahon pa rin niya ni Tatay Digong. Metro Manila Subway kay Tatay Digong. Di ba? North-South Commuter Railway, Davao City Bypass, ang daming proyekto. Kaya reasonable po yung utang na yun na humigit kumulang 6 trillion, 5.9 trillion na dagdag ni Tatay Digong. Mga ganun. 6 trillion nga. Pero si Bongbong Marcos, 7 trillion na. Hindi pa tapos ang termino. Matapos ang termino niya, walang build, walang pandemya, bagsak tayo sa utang. Yan ang maliwanag yan. Chucky Claire. Okay, pag-usapan natin yung patungkol naman kay Tatay Digong diyan sa Dahik. Kawawa naman si Tatay Digong. Pero anyway, laban lang para sa bayan. Ito mga kabisdak. Ay, teka lang, nasan ba yung news na ito? Okay, ito. Na malungkot po na balita, ayan. Si Attorney Nicolas Kaufman ay nagbitiw na bilang legal counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Ayon ito sa balita, basahin po natin yung news kompleto para sa detalye. Para ako sa akin naman kung yun po ang desisyon ni Nicolas Kaufman at kung nakakabote rin kay former President Duterte, okay lang din. Ito breaking news, Attorney Nicolas Kaufman nagbitiw bilang abogado ni former President sa ICC case. Nagbigay na ng opisyal na pahayag si Attorney Nicolas Kaufman matapos siyang maghain ng request to withdraw bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam na ibinahagi ni Alvin in Tourism Facebook page, nagpasalamat si Kaufman kay PRRD at sa libo-libong supporters na sumuporta umano sa kanyang trabaho bilang abogado ng dating Pangulo. Ito po yung kanyang opisyal. It has been a privilege for me to represent the former president. I thank both him and the many thousands of supporters who have shown their appreciation for my efforts on his behalf. Pahayag ni Kaufman. Sa Tagalog, isang karangalan para sa akin ang katawanin
ng dating Pangulo. Nagpapasalamat ako sa kanya at sa libu-libong supporters na nagpahayag ng pagpapahalaga sa akin, mga naging pagsisikap para sa kanya. Nagbigay rin siya ng mensahe na tila nagpapahiwatig ng kumpiyansa sa bagong hawak sa dipinsa ni former President Duterte. If my withdrawal is approved, I am convinced that I will be leaving Tatay Digong in safe hands, dagdag pa niya. Kung maprobahan ang aking pag-withdraw, sabi Tagalog, kumbinsido akong maiwan ko si Tatay Digong sa mabubuting kamay. Nagtapos pa si Kaufman sa isang mensaheng may basbas para kay dating Pangulong Duterte sa pamilya nito at sa sambayanang Pilipino. Ang sabi niya, may God bless the former President, the Duterte family, and the Filipino nation. Daghang salamat. Noon na rin lumabas sa public redacted version ng counsel request to withdraw na inihain sa ICC Trial Chamber na nitong Mayo 8, nakasaad sa dokumento na natapos na umano noong Marso 31 ang isang taong engagement ni Kaufman bilang abogado ni former President Duterte. May kontrata ho siguro ito, 1-year contract. Sabi niya, counsel was originally engaged to representing Mr. Duterte for the period of 1 year. This engagement terminated on March 31, 2026 ayon sa filing. So ano pala ito, may engagement may contract ayon sa dokumento, personal umanong kinumpirma ni Ferrarade ang pagbitiw ni Kaufman at ang kanyang kagustuhang kumuha ng bagong abogado para sa pagpapatuloy ng ICC proceedings. Ayan lang naman pala. So yung contract, may contract. Siguro, kung maayos naman yung tingin ni Inday Sara na ginampanan ni Kaufman, yung kanyang tungkulin kay Tatay Digong, baka ma-extend, no? By contract pala ho ito. So wala tayong magawa kung hindi ba rin nyo or hayaan na lang na alis si Kaufman, yan ang kapalaran. Pero ako naniniwala ho ako kahit gaano kagaling po yung abogado ni Tatay Digong dyan sa ICC, hindi pa rin po magwawagi tayo dahil nga bayad ang mga animal. Ang makapagpauwi kay Tatay Digong ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Walang iba. Ang next president, Inday Sara Duterte. Salamat, Nicolas Kaufman. Mabuhay po kayo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Disdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipino,
mo, may pag-asa.